Naging malamig ba ang pakikitungo ng inyong asawag tulad ni Mads Ising na ating letter sender ngayon? At ang tanong niya, Inday, paano ko ba maibalik ng tulad sa dati na kung saan sobrang init ang pagmamahalan namin, na kung saan sabik na sabik umuwi sa bahay ang aking asawa sa tuwing ito ay galing trabaho. Ngayon po kasi kasing lamig na po ang pakikitungo niya sa akin, no? Hindi ko alam kung bakit. Saan ba ako nagkulang, Inday, na inaalagaan, inaruga ko naman sila. Ni wala na nga ni akong time para sa sarili ko. Nakalimutan ko na nga ang buhay sa labas na kung saan magdisko-disko, magwalwalan at iba pa. Dahil nakafocus lang ako sa aking pamilya. So ngayon, parang unfair naman na ganito ang turing niya sa akin, na para lang ba akong isang alila para sa kanya at hindi ko na na-feel na ako pala ay isang asawa. So, yan po ang ating letter sender, no? So, paano ba natin mai-advise si Mads Ising na kung saan nawala na daw yung pagmamahal ng kanyang asawa at hindi naman daw niya kumpronta sa asawa niya kung ano ba or saan ba siya nagkulang or ano ba yung kulang ang meron, ano ba yung mga ganyan na gusto niyang malaman pero napakahirap daw i-approach yung asawa niya. So, Mads Ising, ito ang masasabi ko. May salamin po ba kayo sa inyo? At kung wala, kailangan mo nang manalamin ngayon. Now na, inutusan na kita. So, marami pong dahilan kung bakit nagiging cold ang inyong asawa. At ito siguro isa sa mga dahilan. Number one na dahilan is our physical appearance, no? Kasi nga, tayo mga tao kasi nagbe-base lang sa physical na anyo. Hindi tayo nagbe-base kung sino ang tao na yan. Every time tayo natitingin sa isang tao, kahit ako, no? Ganito, titingnan nyo ako, oy, ang pangit naman to na ang taba-taba naman to ni Inday Bagat, bakit alam niyang mga ganon, bakit niya alam yung mga ganyan, meron ba siyang karelasyon, meron bang nagiging sa kanya na mapangit man siya, mataba man siya. So, we always judge by physical appearance sa isang tao. Madali tayong maghusga. Isang tingin lamang, no, hinuhusgahan na natin agad. Kaya isa yan sa mga dahilan na kung saan pag nag-asawa kayo, tsaka ang babae kasi mabilis lumipas ang kagandahan. Lalong-lalo na hindi nagkaroon ng asawang mapagmahal at maaruga sa pamilya at puro lang problema at bisyo ang inatupag. So kami mga babae, mabilis kaming malanta. Tulad kami ng isang bulaklak. Pag hindi mo siya inarugaan, hindi mo siya binigyan ng pagmamahal, mabilis lang kaming malanta, no? Hindi po basta-basta ang buhay ng isang babae, no? Tulad ng isang rose, ng isang bulaklak, ang ganda niya tignan, pero ang daming mga thorns, ang daming mga tinik, no, sa katawan. So, meaning yan, sa sobrang ganda niya, mayroon pa palang mga sakit-sakit doon na hindi nyo alam, no? Mahirap po kaya magiging sa bahay, no? Magiging asawa, kahit plain housewife, ang sobrang hirap po. Hindi nyo alam ang sakripisyo ng isang ina, no, sa pag-alaga lang sa mga anak ninyo, no? So, kung lumipas man ang kagandahan ng isang babae, kailangan nyo po itong i-accept dahil pinakasalan nyo po yan, minahal nyo po yan. Wala pong kagandahan na nagiging forever. Magche-change at magche-change po talaga yan ang katawan, lalong na binuntisan ninyo, lalong-lalo na inanakan ninyo. Magche-change po talaga at hindi po lahat ng babae ay pareho ng katawan. Ay, exercise mo lang yan, mabilis yan papayat. Oy, wag kang kumain kay kanang para matulad ka ng kapitbahay natin, 5 anak, maganda pa rin ang katawan. Wag mo po siyang ihan tulad kay iba-iba po yung pinagdaanan ng tao, iba-iba din yung katawan ng tao. So, balik tayo sa topic, paano nga ba natin gawin para magkaroon ng init ulit yung pagmamahalan ninyo. Kasi ito yung problema ni Mads Ising
paano ba maibalik ang sabik na para maging manabik-nabik na naman yung asawa niya pag uwi niya. So, simple lang. Umpisahan po natin sa ating physical na anyo. Kung sa tingin po natin hindi na tayo nakaligo dahil sa sobrang dami ng ating ginawa sa araw-araw, simple na maligo tayo, no? Kung alam natin na uuwi yung asawa natin alas 5 pa lang, uuwi siya, mga ganyan. So, maligo ka na. Kailangan madatnan kanyang mabango. Madatnan kanyang nakaayos ka ng damit. Nakasuot ka ng arb, no? Baliktarin nyo yan. Nakasuot ka ng panloob. Kasi pag nakita kasi nila yung laylay na, kasi laylay ng atin, kasi nagpa-breastfeed tayo sa anak. So, nawawalan sila ng gana. So, para makita nila, no, ma-impress naman sila, magsuot tayo ng arb, na yung mga push-up arb dyan, na pag nilagay natin, sobra ang ganda ng ating alindog. So, number 1 po talaga, maligo, magpabango, maglagay ng pulbo, at mag-lipstick ng konti. Hindi naman yung sobrang-sobra, oy, nahalatang halata ka na. Parang iano mo lang siya, na a little bit change. Magkilay kung wala kang kilay. At least man lang nag-effort ka na kasi pag nagkita kasi ng asawa natin na, uy, parang may nagbago, something new sa asawa ko. So, magiging sabik sila sa pag-uuwi nila. Uy, ako kasi nabango na yung asawa ko, nag-change na yung asawa ko. No, mga ganun. Kung duster lang ang suot natin, wala yung problema. As long as kaya mong dalhin yung pananamit mo. Hindi yung sabihin natin na hayaan mo na lang na maglaylay ka dyan, no? Una po talaga is our physical appearance. Doon tayo mag-focus niyan. Kahit konting changes lang, no? Pero napakahirap. Kaya tulad ko, no? Grabe. Itong figures ko, ito yung katawan ko. Grabe ako mag-advise tungkol sa mga babae sa tulad ng ganito. Pero nahihirapan din ako mismo, no? Napakahirap din kasi ang hirap talaga magpapayat, lalong-lalo na marami kang gamot na iniinom for your medicine for your health. So, ako din nahihirapan din ako, nagdepression din ako. Napakahirap din na i-motivate yung sarili mo na magpapapayat ka na talaga, no? Kasi the more na mo yung katawan mo, the more na ang hirap talaga. So, slowly lang. Kung ayaw mo pang, hindi mo pa kaya, is bumili ka ng mga damit na angkop sa'yo. Kung plus size ka, bumili ka ng mga sexy na damit na pang plus size. Ako plus size ako, pero pag ako po ang nagpicture, ako po ang mag-makeup, hindi mo mahalata na pangit pala tong babae na to. Nasa pagdadala lang po yan, no? Bumibili ako ng mga damit na kaaya-aya tignan, na maglalaway yung tao, no? Maglalaway yung tao, mga ganon. Kasi plus size ka na, maglosyang-losyang ka pa, wala. Pero kung plus size ka at marunong kang magdala, of course, meron pa rin maglalaway sa'yo. No, ganon. Ganon. Ganon ang technique. No. So, pangalawa po, para maging sabik ulit siya sa kanyang pag-uwi, ay handaan mo ng putahe na kasing sarap at kasing bango, no? Of course, kung meron kang mga anak, so patulogin mo na yan ng una o asikasuhin mo yan ng una. Pero pagdating na sa asawa mo, tapos ka na sa mga gawaing bahay at tapos mo nang asikasuhin yung anak mo, at kaya yung oras mo doon na naman sa asawa mo. It's a time management, no? Time management lang po 'yan, no? Asikasuhin mo siya, lambingin mo siya, sayawan mo siya. Ipakita mo yung giling-giling para ibalik mo yung mga the moves na na-miss niya. Siguro na-miss niya yung pag-aaruga mo, yung mga role play mo, kasi nga hindi mo na magawa kasi pagod ba tayo mga asawa, ay hirap ba maging taong bahay. So ibalik mo yung ganun na mga moves, no? Pero wag ka munang ano ba yung tinatawag ko, wag ka munang susuko, para bang palawayin mo muna
Yung mapashort-short ka, kigul-kigul, rampahan mo siya doon, tapos ang bango mo pa kasi bagong ligo ka. Guy! At tas ang lalaki pa, hard to get mo yung mga lalaki, good. Masasabi yung mga lalaki na, kanang ano ba yung ganon ba, hard to get, pero gusto ba nila? So, wala, ano pa rin yan. The next day na naman, iba na naman ang isi-surprise mo sa kanya. Mga something new. Tignan natin kung hindi ba siya mananabik pag uwi sa iyo, no? It's time management. Ibalik mo yung mga the moves na na-miss niya at na-miss mo. Kung kaya mo pang gawin yun, gawin mo, no? At saka ang ating physical appearance, walang problema, mataba ka dyan, mapayat ka dyan, as long as mabango ka, yes, nakaligo ka, clean and neat ka sa paningin niya. Of course, wala pong asawa na hindi pag nakita kang ganyan. Yes. Huwag po natin i-lockdown masyado ang ating sarili. Kailangan po natin iangat mga asawa ang ating sarili dahil napakaswerte naman na mag-depression tayo, mag-anxiety tayo dahil lang sa mga tinatawag nating kebert, no? So, kung tayo po ang unang mamatay, ang swerte naman nila, no? Wala naman tayong pakialam sa ating asawa kung gusto nila doon. Kasi may kanya-kanya man tayong buhay, no? Kung hindi tayo mahalin, it's their loss, hindi po sa atin. Dahil mawawalan sila ng taong sobra mag-alaga, sobra mapagmahal, no? Pupunta sila doon sa kanilang cupboard na ang gusto lang naman ay yung ganon. At yung titi nila, no? Pag wala ng news, kasi ayaw na tumayo, kayo of course, tatanda din sila. Ang mangyayari, balik sa original. At ang original, kasi wala ng konsumisyon, wala ng problema, ay bumabata. At of course, pag bumabata, maghanap ng bata din. At hayaan mo yung mga taong ganyan, no? So, kung ngayon, na problema ka pa at gusto mo pang solusyonan ang problema na yan, sana gawin mo yung mga sinasabi ko, no? I-apply mo sa sarili mo. Kasi noon, ina-apply ko talaga yung sa sarili ko. At of course, patok na patok at click na click, no? Hindi man tayo kagandahan, pero pag tayo'y nakabihis, tayo'y naka-makeup, iwan ko na lang kung wala bang lalaking lilingon sa'yo, kung wala bang lalaking maglalaway sa'yo. So, bye for now.